Begets respect. Yan ang iginiit ni Senator Kiko Pangilinan matapos Respect begets respect. siyang balaan ng Chinese Embassy kasunod ng pagpuna niya sa military drills ng Beijing sa paligid ng Taiwan. Ayon sa senador, kinikilala daw niya ang One China policy pero dapat ding irespeto ng China ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Irerespeto daw niya ang Chinese people pero hindi raw ito nagpapatinag sa iligal na pag-aangkin ni President Xi Jinping sa rehiyon. Yan nga guys, 'di ba? Kasi pilit ng pilit itong China na dapat igalang itong One China policy kahit saang bansa. Yun na nga ginagalang na nga po. Ang problema po, parang sinasama nyo na po yung Pilipinas, yung merong mga naglalabasan ng article sa kanila, pati Palawan, inaangkin na nila, di ba? Yun ang nakakalungkot eh. Pasalamat na rin tayo, merong kagaya ni Senator Kiko Pangilinan na kung mapapansin nyo, yung statement naman ni Kiko Pangilinan, ni Senator, naman, maingat din naman, di ba? We respect the Chinese people, but we will never bow down to Xi Jinping illegal policy claims in the region. Maingat na din po yan pero at the same time, firm, 'di ba? Oh, tama, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng oo ka lang ng oo, sige, kagaya ni Digong. Sige na, pasok na kayo dito, no? Pagbawalan niyo yung mga mangingisda. Grabe naman yun, 'di ba? Sobra-sobra na 'di ba? Maraming sinasabi, tayo daw yung nangaharas. Pero paano tayo mangaharas? Tayo nga po yung binobomba ng water cannon. Kung tayo po talaga ang nangaharas, edi sana tayo po yung nakikitang ng bobomba ng water cannon. Sana ginantihan na natin sila, di ba? Pero hindi, tayo po ay naninindigan lang sa ating teritoryo. Hindi po tayo nananakit. Tayo ang ginagawan na po ng pananakit, no? Halos paalisin na tayo sa ating teritoryo. Nung una nga po, hindi dapat sila gumawa ng isla dun di ba? Sa Scarborough Shoal. Pero inangkin na po nila yun dahil po dito kay Digong, hinayaan silang magtayo ng mga peking isla. Again, Sara Duterte po at ang pamilyang Duterte patuloy po nilang gusto tayo gawing probinsya ng China. Sabi ni Kiko Barsaga, Congressman Kiko Barsaga na nakasuspende ngayon, gusto niyang buwagin, no? Gusto po niyang buwagin ang PCG o ang Philippine Coast Guard. Sino makikinabang pag gano'n, di ba? Mga China. Pag nagsasalita ka ng gano'n, ibig sabihin mouthpiece ka ng China. Again, si Kiko Barsaga ay nakikita natin na sumaside sa mga Duterte. Duterte, China, Kiko Barsaga, buwagin PCG. Very obvious, di ba? Very obvious. Ano ba yan? May pinapondohan ba sila ng China? Yung mga Grabe, no? Sobrang small world. Diba? Tayo pong mga pro-Filipino, diba? Whether or not tayo, loyalista, basta kayo po ay may matinong pag-iisip, pinagtatanggol nyo lang ang Pilipinas, nagkakasundo-sundo po tayo. Sa mga Duterte supporters, putik, Diskaya, pinagtatanggol na, China, pinagtatanggol na, di ba? Tebes, Kibuloy, lahat. Putik. Lahat ng gawain ng hindi matinong Pilipino, nasa kanila na. Ang gulo, no? Kaya tayo, kahit hindi naman po tayo fan ni Kiko Pangilinan, ni Senator Kiko Pangilinan, nakakasundo natin kasi tama naman po yung ginagawa niya, di ba?
Kung nasan yung tama, dun lang po tayo. Kasi po, in this world, imposible pong, kumbaga, makasama natin, puro kaparehas lang ng paniniwala natin. Di ba? Napaka-ideal po nun na kaparehas mo lang lahat ng makakasama mo. Meron po kayong magiging conflict. Pero ang maganda po, kung magkakaroon kayo ng conflict, patungo naman sa parehas na purpose nyo, no? Na goal nyo, no? Na gusto nyo sa ikabubuti ng Pilipinas. Di ba? Pagkaya po ni Senator Kiko Pangilinan, no? Although dilawan siya, 'di ba, yung sinasabi na term. Pero makikita mo na gusto rin naman niya gumanda ang Pilipinas, 'di ba? Ang mahirap, puti gusto mo magbebenta ka ng bawal na bato. Kaya yung ginagawa ng magnetic lifter family na mga Duterte. 'Di ba? Hindi na makatao yun, tapos tumigi ka pa ng libo-libo. Diba? Meron palang worse na politiko, putik mga Duterte, nung nalaman ko po yan na kinilabutan ako. Tapos gusto ko pang gawing probinsya ng China. Wala pong pag-asa pag Duterte, no? So, ang dami nating natalakay, no? Ang una natalakay po natin, yung kay Chavit Singson, yung Miss Universe. Yan, binara po siya. Tapos, yun nga, yung sa Monday, inaabangan po natin. Si Chavit, meron daw siyang, gagawing statement na naman. Mga, baka seditious na naman po yan. Buti kung paniwalaan na naman siya o may mahikayat siya ng mga active na sundalo, ewan ko lang. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Tapos si Attorney Claire, di ba? Pangatlo, Attorney Claire may kakasuhan. Yan, na tinalakay din po natin. Tapos, ayan, Senator Kiko, yan, pinanghuli natin. Balyahan sa camera. Tapos Senator Kiko, di ba? Yan. Dami natin tinalakay, Meron pa ba? Ito, papapanood ko po sa inyo yung ginawa kong video lang. Ngayon lang. Ito, yung tungkol sa kay Maduro. No? Alas 7 may pasok po ko pero ito last na to. Para, maging familiar po kayo sa page ko dito sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok. Balita at kaalaman niya, 157,000 followers. Meron po tayong Reels. Nasaan yung Reels natin dito? Ayan. Yung latest natin na Reels. Yan, panoorin nyo lang. And, yun yung tungkol sa pagbebenta ng bawal na bato. Duterte supporter ka ba? Awang-awa ka sa kanya nang nilipad na si Digong sa The Hague, the Netherlands, para harapin ang mga kasong sinampa sa kanya sa International Criminal Court laban sa kanya. Ang tanong, magiging supporter ka pa rin ba niya? Mananatili ka bang supporter niya pag napanood mo ang mga para sa mga DDS sa video ito? Yan ang aalamin natin. Let's go. At ipinapapatay Ayan, panoorin niyo po, Pangulong Duterte. Bibitingin ko muna po kayo dyan, no? Pero ito, 3.6K. Ano nga ba ang views na. kaso ng Kakapost ko na Venezuelan yan. president? Bakit siya hinuli ng US? At paano po natin to maiko-connect sa mga Duterte? At bakit hindi na pwedeng mamuno si Sara Duterte dahil po sa pangyayaring ito? Tignan niyo po. So ito nga po, makikita po natin na napakarami pong tumistigo laban po kay Duterte. At marami pong patunay na sila po ay nakukonek sa mga pagbebenta ng bawal na bato. Yan nga po ang problema dyan, no? Diyan din po bumagsak ang Venezuela, no, dahil po nasangkot ang kanilang presidente na si Maduro sa pagbebenta ng bawal na bato at sinasabi nga po na ginagamit ito, no, inaangkat to sa US upang masira ang bansang United States. Yan po ang kaso na kinakaharap nila. So parehas po ng ginagawa ni Digong nung panahon na siya namumuno, no. Siya po ay nakokonekta sa mga lords, 'di ba? So ayan nga po, no, ito protector ng
Tapos ito ng kartel, 'di ba? Yan po ang pinagkaparehas ni Digong. Pero bakit po hindi na pwede mamuno si Sara Duterte? Kasi po ito po. Noong 2013 po nag-take over si Venezuelan President Maduro nung namatay si Chavez at ganyan po bumagsak bumalusok pababa ang GDP po nila dahil po yan sa hindi ko alam kabobohan ba ni Maduro kasi nakita nyo po hindi po maganda ang pamamahala ni Maduro at nakita po natin yung pera po nila ay nawalan ng value, no? Kung si Sara Duterte pang mamuno, tignan nyo. Ganyan din po, no, magiging babagsak po tayo dahil marami pong pinakita na sa atin si Sara Duterte kung paano siya maglustay ng pera at paano niya sayangin ang pera ng bayan. Tingnan nyo po, meron siyang 12.3 billion na misuse, disallowed 12 billion, meron siyang 5.6 feeding scandal. Yan po yung sinabi niya na nabulok lang daw po itong mga pagkain na to. 5.6 billion, ilang flood control na yan, di ba? Yan nga lang yung hinahabol natin sa mga flood control, pero siya, aminado siya na bulok lang yung mga pagkain, no? Isipin nyo guys, no, yung hinahabol natin kinurakot kasi alam natin maling ginawa. Ito ang ginawa niya, di ba? Parang gross negligence na rin po yan di ba? Kasi 5.6 billion, buti kung lang 1 milyon, napakadaming Ayun, di ba? Ba't ka nagagalit? Passionated ako pag mga banatan Pag mga Sara. Yun nga po, di ba? Ang nangyari doon sa Venezuela, bumagsak po yung bansa nila dahil po sa mga maling desisyon ng presidente nila, si Maduro, na allegedly inakusahan ng US na nagbebenta ng bawal na bato sa US, inaangkat. Ang tawag nga po nila doon narco-terrorism. Kasi kumbaga nagbebenta sila sa US ng bato para bumagsak ang US. Parang ganoon ang sabi ng United States. Pero meron din mga issue na gusto lang daw nila yung ibenta yung oil. Pero yun nga, ang facts po dyan, ang katotohanan po na pwede nating masabi, bumagsak po yung bansa nila dahil po sa mga maling desisyon at pamamahala ng kanilang presidente na si Maduro, no? Kasi pataas na po sila nung dating presidente nila na si Chavez, tapos biglang nung siya na yung pumalit, bagsak na naman, tapos halos nawala ng value yung pera nila. Pero makikita po natin yan, maihalin tulad natin yan sa mga Duterte. Dahil isipin nyo, 5.6 billion na pagkain na bulok lang. Aminado. No, nasa COA po yan. Aminado. No questions asked. Totoo po yan na nabulok lang. Hinayaan ng mabulok sa pangunguna ni Sara Duterte nung siya po ay namumuno ng DepEd. Diba? Kung ganyan po ang inyong leader, magagaya po talaga kayo sa Venezuela, no? Nag-aaksaya kayo ng mga pera, tax ng bayan, di ba? So, dapat po talaga hindi Tapos meron pa yan, meron pang 1 billion. Isipin nyo, 1 billion na halaga ng software. Ayan, Ayan, ito. Play natin. Nila, kaya marami pong galit dun ginamit ng mga guro, di ba? Daming pagkain na mabibigay mo sa no? Pero ito hinayaan niya mabulok 5.6 billion. Tapos meron pa siyang meron pang 1 million na Hindi pala 1 million, 1 billion. Ayan pa, 1 billion na hindi ginagamit ng mga digital software, mga product na hindi naman binili po niya pero naiintindihan niya po ba yan? 1 billion worth na software. Kunwari, Adobe Acrobat, Adobe PDF, di ba? Yung pag ganoon. Kunwari, CapCut, bumili ka ng CapCut, ganyan kalaki ang software na binili mo, 1 billion, pero hindi naman nagagamit ng mga guro. Ganyan magwaldas, mag-aksaya ng pera itong taong to. Kaya kapag yan po ang namuno sa bansa po natin, no? Sigurado, magiging Venezuela din po tayo, no? No? Kaya dapat po talaga hindi po natin to hayaang mamuno sa ating bansa, no? Anyone but Sara, no? Ayan, sabi po ni Chai Chair, kapag gago namumuno, lulubog talaga ang bansa. Yan po, totoo po yan, no? 'Di ba? Tayo galit na galit tayo sa 100 million, yan kinurakot. Ano bang pinagkaiba ng pangungurakot sa inaksaya? 'Di ba? Parang mas malala pa nga yung isang namumuno na nag-aaksaya, 'di ba? Yung nangungurakot,
kumikikback ka, pero kung maganda yung flood control na nagawa, tapos kumikback ka lang ng 20%, parang isipin mo, at least napakinabangan. Pero ito, 5.6 billion na pagkain, binulok mo, aminado ka, binulok mo, tapos pinoportray mo, magaling ka, gusto mo pang maging presidente. Di ba? Ang lala. Di ba? Dapat yan po ang ating iniisip eh. Hindi lang po porket Duterte siya, iboboto niya na, di ba? Kasi 1 billion worth ng software. Di ba? Kunwari, hindi ko kasi alam kung lahat po nakakaalam ng Adobe, di ba? Yung Premiere Pro, pang-edit mo, mga software, yan po yung example ng 1 billion worth na digital product. Di ba? Nag-subscribe ka sa mga Microsoft, mahal po kasi yan per person, ganito, yung presyo niyan, di ba, 3,000 pesos. Tapos ilan yung binili mo para sa ilang katao. Tapos hindi mo naman pala nagamit, di ba? Yan po ang Sara Duterte. Yan po ang kaparehas ni Maduro, no?